Una ay paanyaya ni Jesus. Tumawid tayo sa ibayo. Paanyaya na kung saan ay huwag na lamang manatili. Minsan, sabi nga namin yung temptation ay katulad ng ipinahayag, dumito na lang tayo. Minsan, ganun yung pagtingin natin kapag na-reach na natin yung nais natin marating, dumito na lang tayo. Pero yung hamon ko pinapahayag na yung susunod ay tumawid tayo sa ibayo. Kaya nga po yung term na ginamit dito na diocese tungo sa pastoral assembly ay dumusok. Bahagi yun. Mayroon yung movement na pinakailangan ng gawin para ay makarating sa susunod na ibayo. So, napakahalaga mo yung pagkilos, pagsulong, pagkakataon na kung saan ay hindi natin makita yung tinatawag natin simbahan na missionary. Hindi lamang yung kung tawagin na po natin ay dalawang uri yung kasi ng simbahan. Minsan pareho yung maintenance church at saka yung missionary church. Bagaman ito, mahirap yung mag-maintain. Lalong-lalong kapag malaki ang simbahan tulad nito, mahirap yung maintenance. Bahagi yun. Kaya nga kalimitan ng aming mga pagkilos, kalimitan ay maintenance. Yung mga ginagawa natin ng pagtugon ay inaayos natin with yung mga exhibition na pinaayos natin sa kalitang hindi natin inayos ay wala. Katulad na natin mga siya, may siya na yan ay kaya naman hindi bibili na ganun na lamang. Pero yung isang hamon ay medyo maganda. Missionary, magbimisyon. So, yun yung hamon yung pinakayanan kong pinapaan. Ang tawag namin minsan sa iba ay reach out. Lumabas. Pumunta sa kabilang iman. Kung tutusin nga sa tiyaw natin ay challenging sa ibang hindi napakinggan natin ay pinapahayag mo ulit yung may encounter na Jesus kasi sa pamagitan ng dawa ng Galilea. Kaya rinuyin yun ang ating dinong tema ay pagpahayag sa lusong kasi yung ating image para sa pastoral assembly ay yung dawa ng Laguna. Bahagi yun na sabi nga natin tayo na hindi dawa gawa ng sobrang laki sa ating mga walang dawa that is the biggest in the Philippines. So, katulad naman ang dawa ng Galilea kasi malaki. Kaya akala ko ay yung pagkilos ng hangin ng dagat o ng tubig ay para na rin dagat. Kaya nga tawag ng iba yan yung tawag ng Galilea, tinatawag din Sea of Galilee. So mahali yun. Kaya sila ay nakaharap ng hindi hangin. At ano yung sabi ng kanyang mga alagad? Lulubog na tayo.
pinatigil ni Jesus ang hangin at ang tubig. So yung panyagay na pinapahay ng may kapal na siya ay may kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Kaya kahit sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot, ay lalong natakot sila. Kasi nakita nila natin sa Jesus ay may kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Kaya nga bahagi yun, sa panahon na ito, tawag natin eh, kapag sinabi natin kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng kalikasan, yung tawag natin mo na yan eh, milagro, miracle. Kasi beyond the explanation of science, hindi sapagkat hindi may paliwanag. Ngunit yung paliwanag yan, higit sa paliwanag ng agham. Kaya ang tawag natin yan ay milagro. Ibig sabihin, bahagi o hindi nang sapagkat nagkamali yung sayang. Ngunit kapag sinabi natin na kapangyarihan ay sa kalikasan, ay yung kapangyarihan beyond the power of nature, tawag na natin yun, supernatural. Pero sa atin, ang tawag natin yan ay milagro. Miracle. Kaya bahagi rin mo na kung saan ay panyayan ay pinayang ng may kapangalan na makita natin yung tunay na milagro na ipinapamating sa atin yung may kapangalan. Kasi yung ating mga sinasampalatayanan ay kundong higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Katulad na rin mga pagkarinig natin ng misa. Sa SBI, kasi yung paniniwala natin yan, yung kapirasong tinapay, ang ilang patak ng alak ay nagiging kalawan ng dugo ng aming Panginoon Yesong Kristo. That is beyond nature. Yun ang ating paniniwala. Bahagi yun. Pagkakataon na yan ay pinaniwalaan na totoo na yung tinatanggap natin ay hindi lamang kapirasong tinapay at ilang patak ng alak na mula sa ubas, ngunit si Jesus. Kaya bahagi yun na kung sa ating makikita natin ang pangyayang na pinayang na Jesus niya. Sana po ay isang bahagi yun na makita natin yung yung huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Kahit na sa milagro na pinapamanig ng may kapangalan. Ang dapat na maging pamantayan natin yung kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. Kaya nga sabi ko nga rin, kahit na yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi gawa ng takot. Kasi tulad ng pinamanig sa Ebanghelyo, hindi pwedeng magkasama yung takot at saka yung pananampalataya. Hindi rin pwedeng magsama yung takot at yung pag-ibig. Kaya hindi mo dapat natin dinadala sa takot. Bahagi ko yun ang pagkilos sa nawa ko ay maging bahagi ng ating pagkaunawa
ng ating damdamin at ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Yan din po ang ito rin yung ipinaalala kay David sa unang pagbasa. Kasi nagiging napastangan na si David. No? Sabi nga rin kay David, ang dami-dami ng asawa, pinumapa yung asawa ng may asawa, no? At pinapatay pa yung asawa. Gawa ng para hindi siya mapahiya. No? So dahil ayaw ni Urias na sumingin sa kanyang asawa, kaya anong ginawa niya? Ay ipinasulong niya doon sa labanan si Urias hanggang mamatay. Ay ang dami-dami ng asawa ni David. So bahagi yun. At makita natin na sabi nga natin ay yung panyaya na pinahayag na Jesus ay tayo ay lumago sa pagsulong na makapunta sa ibang ibayo, pero nawa ay ang nadadapat natin yung pananalig sa Diyos na hindi nagpapabaya. Hindi sapagkat wala tayong maharapin ng mga hangin at alon. No? Ngunit tayo naniniwala na